in the book of Mark. Mark chapter 1, tayo po ay mag-uumpisang magbasa for today. Natapos na natin yung Mark chapter 1, verse 1 hanggang verse 8. At ngayon ay basa tayo ng verse 9 hanggang verse 20. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan. And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him. And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. And immediately the Spirit driveth him into the wilderness. And he was there in the wilderness 40 days, tempted of Satan, and was with the wild beasts, and the angels ministered unto him. Now, after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye, and believe the gospel. Now, as he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men. And straightway they forsook their nets and followed him. And when he had gone a little further thence, he saw James the son of Zebedee and John his brother, who also were in the ship mending their nets. And straightway he called them, and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants and went after him. So ang atin pong nakita at nabasa ay magbibigay sa atin ng mga pahiwatig na ang misteryoso, mahiwagang buhay ng ating Panginoon ay mayroong tatlong naibigay, tatlong na balatan, kumbaga. Christ unraveled, the threefold manifestation of the Son of God. And habang binabasa natin ang four Gospels, ay parang tinatalupan, binabalatan, at nakikita natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan dapat ang experience na ating nararamdaman. Kaya maganda po na bumalik-balik tayo sa four Gospels. Ngayon, nandito tayo sa Book of Mark, and dito natin makikita na ang ating Panginoon ay talagang nag-submit sa Ama at nag-submit sa kanyang calling, nag-submit sa kanyang destination na magkaroon ng earthly ministry. At ang umpisa ng kanyang ministry ay ang pagpunta for baptism. At malayo ang pinanggalingan niya. Pagdating niya ng Jordan, siya ay nagpabaptize sa tanging iisang may authority to baptize sa mundo. Si John the Baptist lang ang authorized ng heaven. Walang iba na baptizer. Kaya sa kanya siya pumunta. That is an evidence that our Lord Jesus Christ submitted himself to the Father. Because sabi niya, this is righteousness. This is important. This is needful. Hindi pwedeng hindi mangyari ito. Kahit ikaw ay mas mababa kaysa sa akin because He is the Christ, the Son of the living God. Kaya sabi ni John, hindi ako worthy. Pero sabi ng Panginoon, gawain mo yan. So, in obedience to Christ, in obedience to God, John baptized the Lord Jesus Christ. At dito na makikita natin ang unang pagtalop sa buhay ng ating Panginoon, that He is
the Christ, the Son of the living God. Anong sabi? There came a voice. No? And when the Lord Jesus Christ came out of the water, nung siya ay lumabas na mula sa tubig, he saw the heavens opened. Siguro, yung iba sa atin, nung nabaptized, ay tinitingnan yung mga langit kung bubukas, no? Pero hindi bumukas. Sa Panginoong Jesucristo lang yan bumubukas. He saw the heavens opened. And that was when the time when he was 30 years old, when he was baptized. And when he came out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him. So, merong isang kalapate na nakita ng mga tao. And na-identify yan ng mga gospel writers ni Mark na yan ang Holy Spirit. The Spirit manifested himself like a dove and dumapo sa kanya. So imagine that scenario. Paglabas niya ng tubig, basa pa yung buhok niya, may dumapo na dove at nanahan sa kanyang ulo. Okay? Kaya yung ibang mga may picture na sa mga Catholic Church, may picture na may dove, no? Tsaka yung Pentecostal flags or logo, merong dove. Pero hindi naman laging ang Holy Spirit ay dove, pero because of this verse, kaya merong ganong klaseng logo. And then, in verse 11, there came a voice from heaven. So, this is important because it is the voice of the Father. So, paano natin nalalaman kung kailan ang Father ang nagsasalita, ang Son ang nagsasalita, and ang Holy Spirit ang nagsasalita? Na ina-identify ng Scripture. So naniniwala tayo sa pre-incarnate nature and the appearance of the Son of God. Na during the time na ang ating Panginoon ay hindi pa tao, siya ay nagpakita na mukhang tao. Pero hindi pa siya tao nun. Minsan nagpapakita siya na mukhang anghel. And sinasabi, the angel of the Lord came. Pagkatapos sabi, ba't natin sasabing si Kristo yon, angel of the Lord? Kasi, ang sabi ng mga nakakita, woe is me. I have seen God. Sino yung nakita nila? The angel of the Lord. Sino yung kumausap? The angel of the Lord, sabi ng Scripture. Pero anong sabi nung nakakita? Mamamatay na ako dahil nakita ko ang Diyos. You see? At parehong totoo yan. Because during the time of the Old Testament, Christ Himself, the Word of God, not the Father, but the Word of God, manifested Himself as the angel of the Lord. Kaya ang tawag dyan, kaya sabi ng Panginoon, before Abraham was, I am. Andito na ako bago pa dumating si Abraham. Kasi nagpapakita na siya. At siya ay umiikot na, sabi niya, whose goings forth were from old times, from everlasting. So hindi kumbaga, hindi baguhan ng Panginoon sa earth. No? Kumbaga sa kanya, sa Panginoon, siya ang tunay na pwedeng magsabing, I was not born yesterday. Diba? Minsan, expression natin yun. Oy, huwag mo ko lolokohin ha, I was not born yesterday. Ang Panginoon, hindi na bago sa kanya ang earth. He created earth. And He was on earth talking to men even before He was born. Okay? Pero this time, He was born in the flesh. Yun ang kaibahan ng tinatawag na Christophanies
and the appearance of Christ in the flesh before He was born, at saka yung incarnation. The pre-existence of Christ and the incarnation of Christ. Kailangan alam natin yan, mga kapatid. Kailangan ay kabisado natin ang doktrina na yan. So, this time ay merong boses. At ito ay boses ng Ama. Hindi pwedeng si Kristo yung boses. Kagaya na sinasabi ng mga Unitarians. No? Merong mga religion na nagsasabi na ang Panginoong Kristo, siya yung Ama. Na nagkatawang tao yung Ama. Eh sino yung boses na nagtawag na, iyan yung aking anak? Eh kung siya na yung Ama ay naging anak na, eh ba't meron pa ring boses? Ano yung problema nila na hindi nila, papaliwanag nila yan na parang uod na babalubaluktot para makalusot sa butas, pero malabong paliwanag. Mahirap na lusutan niyang ganyang klase. So, tatanggapin natin na ang Ama ay Ama, ang Ama ay hindi naging anak, ang anak ay hindi siya yung Ama na nagkatawang tao. Okay? At yung anak at yung Ama, iba rin yun, hindi sila yung naging kalapate. Ang naging kalapate is another person, the Spirit. So dito, mga kapatid, makikita natin ang triune God. Hindi naman sinabi sa Scripture na the Trinity. And the Trinity showed itself. The triune God showed itself. It is our terminology so that we can have an easy description of the three persons in one God. Kasi otherwise, pag hindi ka nag-coin ng word na the Trinity or the Triune God, no? Babasahin mo yung buong Mark 1:13 para masabi na saan ba tinuturo yan? Ano ba may nagtanong sa iyo? Ano ba paniwala nyo tungkol sa Diyos? Ilang persona ba ang Diyos? Babasahin mo yung Mark 1:10-13. Ay bakit ang haba-haba ng verse mo? Eh kasi hindi ka naniwala sa Trinity. Ayaw mong paniwalaan yung terminology. Eh di babasahin ko sa iyo yung evidence. Yun nga mangyayari. But since nagkakaisa na tayo na yan ang Trinity, yan na yung pruweba, eh di mas madali na mag-usap. There came a voice from heaven saying, "Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased." At kailangan paliwalaan natin yan. That's part of the gospel. Pagka yan ay hindi pinaniniwalaan, pagka yan ay dinideny, then that is another gospel. Tandaan niyo po yan. Anytime anybody comes to your house or goes to, talks to you, ako ay naniniwala rin kay Kristo. Anong paniwala mo kay Kristo? Siya ba yung anak ng Diyos? Ay, hindi, tao lang siya. Ay, another gospel yan. Pag sinabi mong tao lang, pag hindi siya yung beloved Son of the Father na kinatutuwaan ng Ama. Hindi pwedeng kagaya rin natin siya na level ng pagiging anak ng Diyos. Pag sinabing, hindi, pareho lang tayo. Anak ng Diyos si Kristo. Anak ng Diyos din tayo, mga tao. O sige nga, kailan mo narinig na sinabi mula sa langit, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased"? Narinig mo na ba yun? Nung binaptize ka, o minsan kung naliligo ka, bigla mo bang narinig yun? "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Narinig ko na rin yan. Kaya pareho kami ni Kristo na anak ng Diyos. Oh. Kailan? Sino ang nag-testimony? Saan nakasulat?
Pag hindi mo narinig yan, nag-ano ka lang. Nagbibigay ka lang ng explanation na wala sa scriptures. Sa pantaha mo lang yon, imahinasyon mo lang yon. Okay? So, yan ang totoo. Iisa lang ang tao na sinabihan mula sa langit na ito, ikaw ang aking pinakamamahal na anak na akong aking kinatutuwaan. Okay? And immediately, so meron na tayong Father, meron na tayong Son. Asan yung Spirit? And immediately, the Spirit driveth him into the wilderness. Imagine, isang tao nakako-confirm lang na siya yung anak ng Diyos, siya yung bugtong na anak ng Diyos, siya yung pinakamamahal ng langit na anak ng Ama. Pagkatapos, merong isang persona na tinatawag na Spirit na kaya siyang bitbitin papunta sa wilderness. Na may kapangyarihan para siya ay dalahin sa wilderness para tuksuhin ng dyablo. Sino ang ganun? Kung hindi iyon ay isa sa mga persona ng tatlong persona ng Diyos. Kasi kung sasabihin mo na ang Spirit ay isang puwersa ng Ama, no? Or isang uri ng anghel. Merong mga nagtuturo na ang Espiritu ay anghel. Sino ang may kapangyarihan? Sinong anghel ang may kapangyarihan na hilahin ang Panginoon sa wilderness at ang purpose para tuksuhin? That is a different power. And that power can only be done by someone who is equal with God, the Lord, the Holy Spirit. Kaya naniniwala tayo sa triune God. Tri means three, yun means unity. Triune or Trinity. At yan ay tinatanggap natin bilang isang element ng ating pananampalataya. At bilang isa sa mga importanteng points of faith para tama ang ating good news, tama ang ating ebanghelyo. Parte po yan ng mga essentials of our beliefs. At kapag merong nagdi-deny niyan, then he is not in the faith, kagaya natin. Hindi natin siya pwedeng masabi na mayroong kaligtasan mula sa Diyos. Kasi, halimbawa, sabihin na natin, ligtas din ako. Naniwala ako sa salvation by grace through faith alone. Naniwala ako not by works. What about the Trinity? Naniwala ka ba sa Trinity? Alam mo dapat ang sagot? Paliwanag mo sa akin. Hindi pwede sabihin, hindi ako naniwala dyan. Hindi ako naniwala na si Kristo ay Diyos. Sige, sandali, paliwanag ko sa iyo. Basahin mo yung Mark chapter 1 verse 10 to 13. Oh. Tapos paliwanag nyo, kagaya ng pinapaliwanag ko ngayon. Ano sa palagay mo yan? Hindi ba yan ang evidence na merong 3 persons in one God? Pag dininay pa rin niya, he is denying Scripture. He is rejecting the truth. And therefore, he believes in another gospel. Ang paniniwala niya ng salvation by grace, sa pantaha pa lang yun, hindi pa kumpleto. You see, importante po itong parte ng Ebanghelyo. Because God cannot save you, Christ cannot save you if He is only a man. He has to be God Himself become a flesh so that the value of His blood is infinite.
Bakit importante na si Kristo ay ang only begotten Son of God? Because ang dugo ni Kristo will become infinite in value. Enough to cover the sins of the world. Kung tao lang si Kristo, walang value yung blood niya, kundi ang maliligtas niya, sarili niya lang. Kailangan niya rin ng kaligtasan. Pagkatapos, ang kaya niya lang iligtas, yung sarili niyang kaluluwa. Hindi tayo pwedeng iligtas. It is not just. Hindi tama na merong mamamatay para sa iyo, pero ang value ng dugo niya ay kapareho lang ng dugo mo. Kaya importante ang deity of Christ. So I hope that I have pressed that. Denying, opposing, and erring in the doctrine of the Trinity makes the gospel another gospel. Let's go to verse 14. So, yan po ang unang unraveling na nakikita natin dito sa Mark chapter 1, verse 10 hanggang 13. Sa 14, now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye, and believe the gospel. This is another aspect of the gospel. This is the second unraveling of Christ. And that is that Christ is the perfection of the gospel. Christ himself is the good news. Kailangan maintindihan natin, mga kapatid, no? Na ang paglitaw ng Panginoong Jesucristo sa mundo, yun na nga ang good news. Parang minsan, di ba, may tao dito. Minsan tayo, no? Halimbawa, kumain ka sa restaurant. Pagkatapos, pagkakain mo sa restaurant, ang bill mo ay 10,000. Pagtingin mo sa GCash, walang laman. Naiwan mo yung ATM mo. Credit card mo, naiwan mo. Ha? Pagkatapos, yung kasamahan mo na pinakain mo, pasensya na kayo ha, pwede bang chip in muna tayo? Wala lahat sila. Dumating ngayon si Brother June. Uy, good news! Di ba? Makakabayad na tayo. Good news. Di ba? So, yan ang ibig sabihin na dumating yung magliligtas sa'yo sa kahihiyan. Makakabayad ka sa restaurant. Oh. So, ang Panginoong Jesucristo, walang pwedeng magbayad sa ating mga kasalanan. Kaya, merong mga kung ano-anong pamamaraan ng pagbabayad sa kasalanan ng mga tao. Pero ang sabi ng Panginoon, no? The priest standeth daily, delivering the same sacrifice which can never take away sin. The priest standeth daily in the altar, giving the same sacrifices day in and day out, but it can never take away sin. They are only ceremonially clean for the moment. But this man, after he offered his own body on the tree, perfected the sacrifice once and for all. Di ba good news yun? And now he liveth forever. And there is no more repetition of the sacrifice. Yes. Isipin mo, kung dito sa church, no, ay isa sa mga trabaho ng pastor, magkatay ng tupa. Aba, nako, sabihin ko sa inyo,
Kahit may assistant ako, puro dugo yan. Medyo madugong trabaho yan. Lalo na kung matanda na yung pastor. Kakatay ka. Tuwing may worship service, kakatay ka ng tupa. No? So, mahirap yon. So, of course, during that time, merong Aaronic priesthood. Bibigay yon kay Aaron. Tabas na. Merong Levitical priesthood. Meron ng mga nagkakatay nun. Pero ang dami nun. Buong Israel yun eh. No? Hindi yun yung, isang tupa lang eh. Madami yun. So, ang dami na dinumero ang kilos. Hindi ka pwede magkamali. Kasi baka, hindi ka na makalabas doon sa Holy of Holies. Kaya Zachariah di ba? Sabi, ano kaya nangyari? Ba't di siya lumalabas? May nangyari ba kay high priest? Oh. Tapos nung dumabas siya, ay pipe na. Sabi, he had seen an angel. Oh. Alam nila even during that time, sipin mo, 400 years after yung last prophet, yung panahon nila Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, no? Hosea, Joel, Amos. 400 years, there is a famine of the Word of God. Suddenly, here is Zechariah na nakakita ng anghel. After 400 years. So, nalaniwala pa rin sila na hindi pa sila kinalimutan ng Panginoon. At naniniwala pa rin sila na delikado na mag-serve sa templo ng hindi dinumero, na hindi mo sinusunod yung mga binili ni Moises. Delikado yan. No? Isipin mo kung meron tayong ganun ditong ritual. No? After the announcement, I would like now to call the pastor. Doon manggagaling yung pastor. Ganyan. Kailangan may segundo. Tapos may music. Tapos kakanta yung buong congregation. Hallelujah. Pag hindi natin ginawa yon, patay tayo lahat. Di ba? Yun, pinaparamdam ko lang sa inyo yung tension during the time of the sacrifices na pwedeng merong mamatay kapag may mali. Merong may nadadamage na katawan pag merong mali. Kaya, good news na dumating na ang final sacrifice. Na hindi na kailangan ulit-ulitin pa yan. Ngayon, meron tayong very excited yung mga Kristiyano, no? Sabi, naku, andyan na yung third temple. Naku, kinatay na yung red heifer. Alam niyo ba yung red heifer? Yun yung parang baka na kulay pula. Na essential yun para ma-cleanse yung temple, ma-cleanse yung priests. Yung abo nun, ginagamit para maging ceremonially clean yung mga pare. Kaya yung red heifer daw, andyan na. So, pwede na mag-sacrifice. Trained na yung Sanhedrin Court, trained na yung mga Levitical priests, identified na nila kung sino yung talagang galing kay Aaron, galing kay Levi, no? Yung tribe of Levi, na-identify na nila yung mga Israelites. Kaya naka-ready na yan. Naka-ready na yung menorah. Naka-ready na yung labor. Naka-ready na yung doon mo kakatayin yung altar of sacrifice. Ready na lahat. Ang wala na lang yung mismong templo para lumabas sa Temple Mount. Pero, pag lumabas yon, yan ay simbolo ng Temple of God, pero hindi yan talaga ino-honor ng Panginoon yung sacrifice na gagawin dyan. Because,
the sacrifice, the good news, was already offered, never to be repeated. And the curtain was already split in twain. Hinati na yung kortina, hindi na recognize yan. Pero may effect pa rin yan sa kingdom of God dahil yung Antikristo uupo dyan claiming to be God. And may mga madideceive siya na sasamba sa kanya. And that is still an insult to God. Pag meron nag-i-impersonate ng Diyos, no? Ay insulto sa Diyos. Kaya ang ating Panginoon, hindi niya basta-basta pwedeng sabihin, ang Panginoong Hesus, no? I am the resurrection. I am the bread of life. I am He which came from heaven. I am the living water. Hindi basta-basta sinasabi yun. Kaya yung mga Jew, tuwing kaharap siya, nag-iipon na ng mga bato eh. May sasabihin na naman ito na hindi maganda eh. No? Kaya mag-iipon na ako ng bato para pag sinabi niya yun, poke! Inaasinta nila lagi ang Panginoon. See? Dahil hindi pwedeng basta magkiklaim ka na kapareho, kapantay ka ng Diyos. I and the Father are one. Wow! Pero totoo lahat ng sinabi niya. In-endorse na siya eh. This is my beloved Son. So endorsed. Wala lang nga sila noon nung endorsement. Eh, hindi naman nakasulat yan. Hindi naman yan nilagay ng certificate. Hindi naman yan nilagay ng badge. Di ba? Kaya nung sinabi niyang, I and the Father are one, eh kung may badge sana, may karapatan siya. Eh wala siyang badge, wala siyang certificate. Di ba? So, dinimanda siya kay Pilato. Kaya siya ay na-sacrifice. But that is still within the will of God. But God, Christ, is the good news. What is the good news? That God, who destroys sinners like us, like you and me, He destroys us and was supposed to destroy everybody because we are all sinners, sent His only begotten Son to save sinners like you and me. Di ba good news yun? Yun ang gospel. Na pinadala niya ang kanyang anak upang magligtas ng mga makasalanan. At paano mangyayari ito? Hindi kalooban ng Diyos na basta na lang siya magpatawad. Pwede ba yon? May mga kagaya natin, sige, wag mo nang bayaran utang, patawad ka na. O, damage is mine. Lesson learned. Diba? Charge it to experience. Ganun na lang. Wag mo nang bayaran. Eh, ang Panginoon, hindi ganun. Ang Panginoon, may utang ka sa Kanya, kailangan bayaran mo. Kailangan may magbayad. Kasi napakalaki ng utang ng bawat isang makasalanan. Kaya, imbis na ikaw ang magbabayad, yung anak niya ang pinadala niya upang siya ang magbayad. Kaya good news. Merong nagbayad nang hindi mo kayang bayaran. Ngayon, paano naman ang paraan? Ganun na lang ba yun? Pinadala yung anak, namatay yung anak sa krus, bayad na ba lahat? Hindi. Meron pang hakbang na itinakda ang Panginoon para malaman mo kung kabagahagi ka ba dun. Ang sabi rito ng Panginoon sa verse 15, the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand, repent and believe. So merong nangyayari sa puso na isinasama ng Panginoon sa kanyang mga nililigtas. Repent ye and believe the gospel. By repenting and believing the gospel, nagkakaroon ka ng koneksyon doon sa napako sa krus.
Gusto mo bang maging connected para ang kasalanan mo ay mapatawad ng buong buo? Kung gusto mo yan, repent and believe the gospel. That is the connection. Okay? Hindi lang basta-basta na yan na natulog ka, tapos narinig mo, may namatay sa krus. Si Kristo, para raw sa mga kasalanan. Oh, talaga? Okay. Thank you. Buti naman. Ganun na lang yun. Diba? Yung iba sa atin, hindi marunong tumanggap ng masarap na balita eh. Okay lang eh. No? May binabati sa atin. Happy birthday! We rejoice that you are born and be able to be used of God. Ang sagot niya, K. Isang letra lang. O thumbs up. No? Walang emotion. Wala na. Ang bati mo ay napakasiglat. Ang daming words na ginaspi, nag-isipan mo talaga. No? Tapos gaganunan ka lang. Ang bihira naman yan. Meron mga ganyan. Pero, ang Panginoon, hindi pwedeng thumbs up lang. Hindi pwedeng K lang or okay. Pag narinig mo ang mensahe ng kaligtasan, the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand, pag narinig mo, sinasabi sa iyo ng Holy Spirit, repent and believe the gospel. Di pwedeng thumbs up lang yan. You have to repent. And repentance means dying to self, dying to sin, dying to the old teachings. Yun ang repent. May iiwanan ka. May itatapon ka. Yung dati mong iniisip na ito ang tama, tapon mo yun. Kaya ka nga hindi saved dahil doon sa lumang turo sa iyo eh. By works, by religion, by baptism. Kaya ka hindi saved dahil dyan. Iwanan mo yan, tapon mo yan. And believe. Believe the gospel. Jesus Christ is the Savior. And Him alone, His name alone saves. There's no other name. Tapon mo yung paniniwala mo na si Mary, pwede ring tawagin. Pwedeng idagdag. Ay, may mga kakilala tayong mga Catholics na hindi lang si Mary dinagdag nila. Pati si Buddha para safe. No? Tatawagin lahat ng santo. No? San Agustin, panalangin mo kami. San Peregrine, panalangin mo kami. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami. Tinawag lahat. Pambira. Para kung save din lang ang pag-uusapan, ilan tinawag mo? Jesus lang. Mas-save ako. Naglitanya yung tinawag ko eh. Pagkatapos mo magtawag ng litanya, magtitiri ka pa ng kandila. Tapos kokolektahan nga ng mga kagaya ng mga isang kapatid natin, trabaho niya dati yon. Buti ngayon, niligtas siya ng Panginoon, hindi niya na yung ginagawa. Diba? So, yan po ang gospel. Christ, the good news. Believe Him and you are saved. Repent and you are saved. Believing the good news, believing the gospel saves you from destruction. You have the connection to Christ. That is the second unraveling. And the third is in verse 16. Now as he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men. Itong ibig sabihin nito, mga kapatid, ito yung pangatlong pagtalop sa pagkakilala natin sa Panginoong Kristo kung sino ba siya. Unang-una, siya ay the Son of God.
in whom God the Father is well pleased. And He is the second person in the Trinity, and we have a triune God. That is the first unraveling in the book of Mark. The second is that Christ is the gospel. Christ is the good news. Christ is the Savior who became a man to walk the earth and be sacrificed. And by believing in Him, you have eternal life. Yan ang pangalawa. Ang pangatlo, eto, that Christ, the Son of God, is a true human being. Bakit natin makikita? Paano natin nakikita at ano ang importansya ng Panginoong Jesucristo ay tunay na tao? Una, tingnan natin yung verse 16. Siya ay naglalakad. Siya ay pinanganak. Pagkatapos siya ay binautismuhan. Pagkatapos siya ay tinukso. Yan ay tao lang ang pwedeng magawa. Yan. Pagkatapos ay na-meet siya ni Satanas at ng mga anghel. Ngayon siya ay naglalakad mula sa dalampasigan ng Galilee, ng dagat ng Galileo. At habang naglalakad, ay kinausap niya, nakita niya, at kinausap niya si Simon at si Andrew. Dalawang magkapatid, Simon and Andrew. At sabi niya, ay lumapit kayo sa akin, sumunod kayo sa akin, gagawain ko kayong mangingisda ng tao. Anong significance nun? Ang pagkalat ng gospel ay pwede naman sana, di ba, kung tayo masusunod. Kaya nga tayo gumagastos ng trucks na makintab. Gumagastos tayo ng panahon. Gumagastos tayo sa signboard. Gumagastos tayo sa internet. Gumagastos tayo sa maraming bagay na para yung gospel marinig ng mga tao. At hanggat maaari, pag narinig nila mula sa atin, simula doon, sa atin na lagi sila makikinig. At sana, dahil sa atin napakinggan, sa atin na-attend. Tapos tutulong sa atin para ikalat pa sa mas malawak na pamamaraan ang Ebanghelyo. Kaya tayo nagkaroon ng building. Dahil gusto natin, meron tayong parang headquarters na kung saan dito ang base natin, magtitipon tayo to encourage one another and then go out into the world. Preach the gospel to every creature. Yan ang marami tayong gastos. Ang Panginoon ay meron siyang kapangyarihan bilang Son of God. Pwede niya utusan sana yung mga anghel na lang Di ba? Pwede sabihin, Father, I want you to place 10,000 angels sa Jerusalem. Ikalat ang gospel. Sila na yung fishers of men. Doon naman sa Samaria, magbigay ka doon kasi matitigas ulo ng mga tao doon. 20,000 angels. Assign mo ron. So the rest of the Gentile world 1 million angels. So, mga anghel, mapuputi yan. Tapos may ano yan, hindi yan sumasayad sa lupa. Mabilis yan, mabilis kumilos. Tapos hindi pwedeng batuhin yan. Hindi pwedeng i-rebuke yan. Pag ni-rebuke mo yan, mawawalan ka ng boses. Mabubulag ka. Di sana ang bilis ng gospel. Tapos, dahil walang umaangal, Christian agad ang buong mundo. Pero hindi yun ang pamamaraan ng Panginoong Diyos. Di ba? Kita nyo? Pwede rin, because Jesus Christ is the Son of God, He can appear as God to everybody. Di ba yun ang sabi nung mga Jew, mga Pharisee? Pakita mo sa amin.
na ikaw ang anak ng Diyos, tapos okay na. Tatanggapin ka na namin. Ba't ayaw mo pang sabihin plainly? Sabi, ilang beses ko na sinabi sa inyo, ayaw nyo maniwala eh. And gusto na kasi nila, yung Messiah na iniisip nila, yung talagang bumababa galing sa langit. Tapos kasama ang mga milyon-milyon mga anghel. Ayan na yung Messiah, andyan na yung Savior. Tayo na ang the best nation on earth. So, talo na ang Rome. Yun ang inaasahan nila. Biglang, ang nakita nila, pinanganak sa Bethlehem, tao na pinapawisan, natutulog, tapos pwede mong lait-laitin, pwede mong ipako sa krus. Disappointed ang mga Jew. No? So that is the problem ng tao. Kahit nga yung thief on the cross, yung thieves, yung dalawa. Kung ikaw talagang anak ng Diyos, bumaba ka dyan. Tapos, pagkababa mo, pakita mo yung kapangyarihan mo, ibaba mo rin kami. Laging lahat ng tao naghahanap ng power eh. No? The Jews seek it after a sign, and the Greeks seek it after knowledge. Laging ganun. But the Lord that did not do it that way. The Lord did not use angels. Hindi siya rin nag-telekinesis na lang or telepathy. No? Na minsan may nakikita ka, no? Sa mga TV. Isipin mo na ako ang anak ng Diyos. Ang tingin sa'yo. Diba? Isipin mo na ako ang pinakamagandang lalaki sa buong mundo. Wala, mahuhumaling na sa'yo yun. Oh. Pero hindi ganon ang ating Panginoon. Not by thought transfer, not by angels, not by divine power, but by man to man. And in this task, kasali tayo. We are to be fishers of men. Nag-umpisa lang doon 2,000 years ago. Pero hindi pa tapos ang assignment na yan sa atin. Hanggang ngayon, gumugulong ang utos na yan that come after me and I will make you fishers of men. Kailangan ng Panginoon ay kapwa-tao niya na kumikilos bilang tao, ipakita ang Panginoon na siya ang good news. Kailangan gusto ng Panginoon na kumalat ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng mga tao, hindi ng mga anghel. Sino yung tao? Tayo. Diba? What is the definition of the church? The church is an assembly, local assembly of scripturally baptized believers, fellowshipping with one another, and obeying the Great Commission. So, we are to obey the Great Commission. Lahat tayo. Lahat tayo may ministry. Hindi pastor lang, hindi deacon lang ang may ministry. Lahat tayo. Automatically. You are a commissioned officer of the kingdom of God. So, gawin natin yun. Sana. Lahat tayo ay kumuha ng tracts at namigay na. On our own time. On our own places. That means you have participated in the ministry assigned to you. Baka meron dito sa atin na kahit na isang tracts hindi pa namigay. No? O walang intensyon na mamigay kahit anong mangyari. You are absent. You are not part of the commission, of the Great Commission na sinabi ng Panginoon, fishers of men. Yung tracts parang ano yan eh. Di ba? Pag nangingisda ka, meron kang pain.
Oh. Tayo, hindi ang pain natin, kain kayo rito. Libre ko kayo. Attend kayo ng church at libre ko kayo sa Jollibee. Hindi yun ang pain natin. Ang pain natin, salita ng Diyos din. Kaya kung ikaw ay namimingwit, bingwitin mo doon sa sarili mo kung saan mo ka nakakaabot, trucks man lang. Punta ka ng Mercury Drug, magbigay ka, mag-iwan ka. Punta ka palengke, mag-iwan ka, isa. Kahit saan ka pumunta, sa opisina mo. No? So that is the third unraveling. Christ, the Son of God, is a true human being. The humanity of Christ is manifested when He told the first disciples, "Come after me and I will make you fishers of men." He did not use angels. He used men. That makes Him also a man. And ano nangyari? Ano effect? Sa verse 18, "And straightway they forsook their nets and followed Him." So, obedient yung mga disciples. Tayo ba obedient? Sana obedient tayo. At kung hindi, ano tayo? Sana ay hipuin tayo ng Panginoon. Sabi nung isang sinyeran ko ng gospel, ayokong hipuin ako ng Panginoon kasi pag hinipo ako ng Panginoon, baka di na ako magising. Pero hindi iba naman ibig ko sabihin ng paghipo ng Panginoon. Sana hipuin ka ng Panginoon para magbahagi ka ng gospel. You become one of us who is fishing for men. Ang tingin mo sa iyong mga kaopisina, kaklase, mga kasama mo sa bahay at kamag-anak mo ay mga prospect para ma-win sa Panginoon. Ang tingin mo sa mga tao na nakikita mo sa kalye ay mga pwedeng mabigyan ng aral tungkol sa Panginoon. Yan lagi, constant sa mind ng isang tao yan, ng isang Baptist. Prospect, prospect, prospect. Ito yung bingwit mo. Baka sakali pong may time kayo, basahin nyo. Binabasa mga kapatid. Binabasa yung mga tracts natin. At merong mga maaari, hindi lang natin alam. Pagdating natin sa kalangitan, ay doon natin malalaman na merong nag-share sa akin ng tracts. Hindi ko kilala. Pero dahil doon, binasa ko, naintindihan ko, naghanap pa ako ng church, naintindihan ko lalo, niligtas ako ng Panginoon. Pero sa'yo nag-umpisa. See? Hindi mo man ikaw ang nakabingwit, pero ikaw ang nakapag-umpisa, ikaw ang nakapagtanim. Ginamit ka rin ng Panginoon in that way. So just be used of God. That is our ministry as a church. And these are the mysteries of Christ. Tayo po'y tumayo na.